Amen. Praise the Lord. God bless you, my beloved co-preacher, beloved Brother Paul Mansano. Tayo pong lahat ay magkaisang dumalangin. Mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan mo, pinakamamahal na Panginoong Yesus, sa pangunang dalangin ng aming minamahal at kagalang-galang na Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeida, ang iyong huling propeta. Kami po'y taus-puso nagpapasalamat, O Diyos, sa tagumpay na iyong banal na gawain. Maraming salamat sa iyong banal na Espiritu. At sa pakikinig na iyong banal na salita, pagpalain mo ang bawat isa sa amin. Langisan mo po, O Diyos, ang ebanghelyo ng kaligtasan. Ito ang aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Yesus at aming sinasaway ang lahat na masamang espiritu ng hadlang, all demons of hindrances, doubts, and unbeliefs, cast out in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Mga minamahal, palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Yung malakas na palakpak na abot hanggang langit. Lahat magsabing, praise the Lord. Una tigit sa lahat po aking pinaabot ang pinakamataas sa pagpupuri, pagpapasalamat, paglulhati at pagsamba sa ating nag-iisang Diyos, ang ating Diyos at tagapagligtas, ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. And I give double honor and respect to our dearly beloved and honorable Pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. And we will always remember the precious memories and the blessed teachings of our dearly beloved and honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, to the beloved children, children-in-law, grandchildren, great-grandchildren, to the whole beloved family. A pleasant afternoon po. We love you so much. Hallelujah. At sa lahat po ng ating live webcast viewers, maging dyan po sa Indiana, USA, beloved Ted, beloved Minister Luke Smith and the family. Hallelujah. Dyan po sa California, USA. Mga minamahal ko sa ating beloved San Francisco, California, USA, beloved Minister Wildy James Almeida Jr., beloved Tine, and the whole family, to all saints of God all over the world, ating mga live webcast viewers, especially po, maging dito po ating mga minamahal na mga bisita, our beloved visitors, welcome to the royal family of God. Amen. Praise the Lord. Yamang ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, siya po'y Diyos na makapangyarihan at nagkatawang tao. Nagdusa sa krus ng Kalbaryo, mga minamahal ko, para sa kaligtasan ng bawat isa. Kaya ang bawat isa po, sabi nga, you must suffer for His sake. Pag dumating ang pagsubok, alang-alang sa kahabagan ng Diyos, magpapatuloy tayo at patuloy pagtiisan natin dahil ang magtiis hanggang sa wakas, siya lamang ang maliligtas. Suffer for His sake. Atin pong basahin from the book of Philippians chapter 1, verse 29. Amen. The book of Philippians chapter 1, verse 29. For unto you it is given in the behalf of Christ, not only to believe on Him, but also to suffer for His sake. Dito po sa Pilipos, Kabanatang 1, talatang 29. Sapagkat sa inyo'y ipinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang upang manampalataya sa Kanya, kundi upang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Magtiis naman tayo alang-alang sa Kanya. Tama po, may mga pagsubok, may mga pag-uusig, mga minamahal ko. Kaya nga tinawag tayong Christian Christ. I am nothing. Pag wala po ang mahal na Panginoon, baliwala po. Kaya pinakamaganda, ang sabi po ng banal na kasulatan, si Apostol Pablo mismo, naging batayan niya to. I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which now I live by the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Ibig sabihin, huwag na tayong bibitaw, huwag na tayong aalis. Mga minamahal ko, we are here on the safest place. Yung nandito ka sa banal na gawain. At pag sumasayo ang mahal na Panginoon, wala kang katatakutan. Lalo na po ngayon, maraming natatakot. We fear no evil. Ang kinatatakutan natin,
yung tayo'y magkasala sa ating dakilang Diyos na buhay. Bigyan natin ng kahalagahan ang kaligtasan ito, mga minamahal, na ibinigay sa atin ng ating dakilang Diyos. Yung destiny ng ating kaluluwa ay napakahalaga. Yung final destiny, kung saan tayo ang pangako ng Diyos, yung buhay na walang hanggan doon sa mansyon sa langit, magpasawalang hanggan. Kaya sinasabi po ng banal na kasulatan, kaya nga narito ang Jesus Miracle Crusade International Ministry upang gamitin ang ministeryong ito sa pangunang dalangin ng ating minamahal at ginagalang na pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeda. Sabi nga, Jesus saves, Jesus heals. Yan ang katotohanan, nais ng Diyos na maligtas ang marami pang tao. From the book of Psalms, chapter 72, verse 14, atin pong basahin. The book of Psalms, chapter 72, verse 14. He shall redeem their soul from deceit and violence, and precious shall their blood be in his sight. Dito po sa mga awit kapitulo 32, versikulo 14. Tutubusin niya ang kanilang kaluluwa sa kapigatian at karahasan, at magiging mahalaga ang kanilang dugo sa kanyang paningin. Amen. Praise the Lord. Mahalaga sa paningin ng ating dakilang Diyos yung mga banal, mga minamahal. Kaya nga, nais niya yung mga taong sabihin na nating naligaw ng landas, mga hangal, mga minamahal. Inaakap nila ang tradisyon. Niligaw sila ng kanilang mga namumuno, mga minamahal. Paulit-ulit na lang. Banal pag ganitong Holy Week. Pag natapos, balik uli. Ngayon sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, araw-araw ay holiday sa atin. Mga banal dahil bawat oras, bawat yugto ng ating buhay, kailangang maging banal tayo, datnan tayo. Dahil malapit na ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Ito'y preparasyon. Are you ready? O, pag hindi ka ready, nakakatakot, ikaw ay maiwan sa rapture. Ang sabi po, mga minamahal ko, tutubusin niya ang kanilang kaluluwa sa kapigatian at karahasan. Yan po yung nagaganap ngayon. Natatakot yung iba. Parang binigyan na lang ng baliwala na ang ebanghelyo ng kaligtasan. Ngunit ang salita ng Diyos ay hindi nagmamaliw, mga minamahal ko. Ang pinakamamahal na Panginoong Hesus, He's the same yesterday, today, and forever. Yan ang pangako ng ating dakilang Diyos. Kaya nga, sa panahon ngayon, kapigatian at karahasan, ito'y nagaganap at na-experience ng mga taong walang Kristo at wala sa katotohanan. Ngunit dito, pag dumating ang kapigatian, karahasan, pagsubok lang yan. Lahat magsabing, praise the Lord. Lalo tayo nandoon sa tuhod ng ating pananalangin. Mahal Panginoon, pag-ingatan mo kami. Mahal Panginoon, wala na akong makain. Mahal Panginoon, iligtas mo kami. Kailan ka pinabayaan ng Diyos? Marinig mo ang mga buhay na patuto kung kailan tumaas ang mga pagsubok nila. Ngunit, mas lalo naman nilang tinaasan o dinagdagan ang kanilang pananampalataya. Nagpapatotoo, umiiyak, iyak ng kagalakan, buhay nga ang Diyos na aking pinaglilingkuran. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya nga mahalaga tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi, mahalaga ang kanilang dugo sa kanyang paningin. Ang mahal na Panginoon nakatunghay sa atin. Once na nasave ka po rito, kumapit ka sa pananampalataya. Pag ikaw ay nanlamig, pag ikaw ay tumalikod, ang mahal na Panginoon, totoo po, talagang grabing kalungkutan sa kalangitan. Maging ang mga banal doon, ang mga anghel, mga minamahal ko. Ngunit dito, pag may naliligtas, patuloy na naglilingkod, nagiging matatag, mga minamahal. Sabihin na natin may spiritual fiesta doon sa langit. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, isa puso natin. Christ died for the ungodly. Namatay siya dahil sa mga makasalanan. From the book of Romans chapter 5 verse 6, atin pong basahin. The book of Romans chapter 5 verse 6, for when we were yet without strength, in due time Christ died for the ungodly.
Ito po saklat ng mga taga-Roma, Kapitulo 5, ang talata 6. Sapagkat nang tayo ay mahina pa, ay namatay si Kristo sa kapanahunan dahil sa mga masama. Amen. Amen. Praise the Lord. Ito po ang purpose at layunin ng ating dakilang Diyos. Ang kanyang mga nilikha, mga minamahal ko, ay talagang wala ng kalalagyan. Dahil nga sa relihiyon maraming napahamak. Sasabihin, pag ikaw namatay, ipanalangin ka. Anong gusto mo? Ilang taon na ba na ipanalangin yan? 1 year na po. Binabayaran mo ba yung payment ng prayer? Yan po sa relihiyon pwede na, doon na siya sa tinatawag na purgatorio. Sinungaling po sila. Ngunit dito, pagdalo mo, ikaw ay mahina, may karamdaman. Ikaw ay aburido na, nais mo na magpakamatay. Sawan-sawa ka na sa buhay mo at nais mo magbago, di mo magawa. Nung tanggapin mo ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, umuwi kang may kagalakan, umuwi kang may kapayapaan, umuwi kang may kagalingan mula sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, nagbago ang iyong buhay. Ngayon mo na unawaan na nang tayo'y may hina pa, ay namatay ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa kapanahunan dahil sa mga masama. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya dito, pag alis mo, naramdaman mo, sumayo ang banal na Espiritu, pwede mong ipagsigawan, magpapatotoo ka. Hindi mapigilan mga kapatiran. Magdala ng leaflets. Ako'y tunay na born again, taga Jesus Miracle Crusade. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Ba't mo'y kahihiya? Dahil nung panahon niya, nung siya'y masama pa, hindi niya ikinaya gumawa ng masama. Ngayon hindi. Mga kami, pagtawanan man siya, basta't ipagsabi ko ang kabutihan ng ating dakilang Diyos na buhay. Ang sabi po sa Roma 5:8 at 9, ako na lang po ang magbasa. Datapwat, ipinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Lugba pa nga ngayong inaaring ganap sa magitan ng kanyang dugo ay nangaligtas tayo sa galit ng Diyos sa magitan niya. Lahat magsabing, praise the Lord. He is the Lamb of God that taketh away the sins of the world. Mga minamahal ko, sa magitan ng kanyang banal na dugo, ikaw at ako, binigyan ng pagkakataon kung lalapit ka't magpakumbaba, lilinisin ka ng ating dakilang Diyos, magkakaroon ka ng tunay na kapayapaan, higit sa lahat, makakasiguro ka pa sa buhay na walang hanggan. Kaya nga, sa panahon po natin ngayon, tingnan niyo po ang pagtitiis ng ating dearly beloved parents in the Lord and the beloved children. Ang ating minamahal at ginagalang na pastor, wala pong tigil ang inisip niya, krusada. Kahit sa man lugar, sa TV program, radio program, lahat yan, krusadahan, puntahan. Mga minamahal ko, kahit face-to-face o sa magitan po ng social media, mga minamahal ko, lahat ng paraan. At ngayon, puro krusada. Mga minamahal ko, alam niyo po ba yung krusada? If you attend the crusade, there will be a great revival, mga minamahal. Ikaw mismo na dumalo, ganito pala, lalakas ang aking espiritual, ang aking pananampalataya. Kung dati, mga minamahal ko, sabihin na natin, hanggang 3rd floor lang ang pananampalataya mo, hanggang 15th floor ang magiging faith mo. Lahat magsabing, praise the Lord. Totoo po, baguhan po ako noon, ang paborito kong puntahan, hindi lang sa banal na gawain, 3 times a week, yung may krusada within Metro Manila, sa malapit po kung saan makaabot ako pagkagaling ko sa office. Isa po sa nasaksihan kong grabing krusada sa dako po ng Bitas, Tondo. Alam niyo naman po yung lugar na yun. Nung nangaral ang ating dearly beloved pastor, biglang umulan, mga minamahal ko. Ang sabi niya, ang ulan na yan ay pagpapala mula sa ating dakilang Diyos. Bakit? Tag-init nun Lahat magsabing, praise the Lord. Bumuhos ang ulan
ang makikita mo naman, yung mga inaapakan mo dahil open po yun eh. May ilang simentado pero pag apak mo, mga putik ang resulta. Pero kumilos ang banal na espiritu. Mga minamahal ko, revival talaga yung aking naranasan sa lugar na yan. Meron isa pong babae na galing sa mga iba't ibang ospital, may sakit na psoriasis. Pagbaba niya sa taxi, anong meron dito? Yung mga tao nagpupuri habang umuulan, grabing kagalakan nila. Mga minamahal, bumaba siya sa taxi, dumalo sa krusada. After baptism, mga minamahal ko, pinagaling ang kanyang karamdamang psoriasis. Umiiyak siya at sabi niya, hindi ko sukat akalain na sa lugar na ito, na akala ko'y baliwala. Ito pala'y napakalagang lugar at banal. Salamat sa pangangaral ng propeta ng Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Kaya ang bawat isa sa atin, we're in the last days, mga minamahal ko. Tungkulin natin na maging matatag sa huling panahon. Never give up. Stand still and see the salvation of our Lord Jesus Christ. Dumating man ang sukdulan, ngayon po ang pinag-uusapan, nuclear war. Milyon po ang mga naka-lockdown sa iba't ibang bansa. Ngunit sa bansang Pilipinas, kakaiba. May propeta. Bakit po malaya tayo na naihayag ng face-to-face sa magitan ng krusada? Naririnig natin ang mga laksa-laksang ibala na ginagawa ng ating dakilang Diyos. Ito ang nagpapatatag sa atin. Ngayon, we are the modern Israelites in these last days. Spiritual Israelites. Sa Israel, ang pinag-uusapan, gyera. Dito, sa Jesus Miracle Crusade, dito, narito ang mga spiritual Israelites ang pinag-uusapan yung kaligtasan mula sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya ang bawat isa sa atin, it's our duty, tungkulin po natin yan. Tatayuan natin. We must be proud. Tayo'y narito sa tunay na gawain. Ipagmalaki natin na meron tayong Diyos na tagapagligtas. Ano ba na mangyari? Hindi niya tayo pababayaan. Mga minamahal. Ang sabi po ng banal na kasulatan, ano ang hinihingi ng Panginoon sa bawat isa sa atin? From the book of Deuteronomy, chapter 10, verse 12. Atin pong basahin. The book of Deuteronomy, chapter 10, verse 12. And now, Israel, what doth the Lord thy God require of thee, but to fear the Lord thy God, to walk in all his ways, and to love him, and to serve the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul. Ito po sa Deuteronomio, kabanatang 12. At ngayon, Israel, ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos, lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan, at ibigin mo siya, at paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo. Amen. Amen. Praise the Lord. Ito po ang hinihingi ng pinakamamahal na Panginoon Hesus sa bawat isa. God require of thee, mga minamahal ko. Lahat magsabing, Amen. Ibig sabihin, sumasang-ayon kayo. Yes ang sagot. Bawal ang umiling. Tumango na lang kayo dahil ang Diyos mismo ang magpapala sa bawat isa. At ngayon, Israel, nangungusap siya sa mga tunay na Kristiyano dito sa Jesus Miracle Crusade. Yung mga matapat na maglilingkod hanggang sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos. Yan ang una sa lahat. Lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan. Wala na ibang tunay na daan. Jesus is the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father except through the mighty name of our dearest Jesus. Ibigin mo siya.
Ibigin mo siya dahil siya ang unang umibig sa atin. Hallelujah. At paglilingkuran mo siya, ang ating dakilang Diyos ng buo. Lahat magsabing, praise the Lord. Buong puso at buong kaluluwa. Lahat magsabing, praise the Lord. Maging ang lahat ng ating tinatangkilik. Narinig natin ang buhay na patotoo. Buong ikaputhandog, hindi na kontento, ginawa niyang 50%. O anong himala? O yung lesbian na anak niya, binago. Hirap na hirap sila ngayon. Ngayon, nagpapagawa na hanggang 4th floor eh. At ginagamit sila ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus maging ang kanyang mga anak niya. Ibig sabihin, pag hinigitan mo pa ang pag-ibig mo sa ating dakilang Diyos, alalahanin natin ang laging sinasabi ng ating minamahal at kagalang-galang na pastor. Patuloy kayo magpuri. Patuloy kayo manalangin. Patuloy kayo mag-ayuno. Patuloy kayo magtapat sa ating mahal na Panginoon. Hindi balik sumobra. Magkulang ka man. Doon sa sobra, pagbagsak mo, langit pa rin. Very wise, mga binabal ko. Kaya ito yung panahon. Wala nang panahon na natitira pa. Malapit na ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Kaya sa ating unang talata na nabasa, pwede nating isa puso, gawing memory verse, itatak natin, ikintal natin na ito pala, ang bawat isa sa atin may layunin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sapagkat sa inyo'y ipinagkaloob, alang-alang kay Kristo, hindi lamang upang manampalataya sa Kanya, kundi upang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Lahat magsabing, praise the Lord. Tayo pong lahat ay umawit, magpuri sa ating dakilang Diyos. Habang inaanyahan natin ang ating mga baguhan, ating live webcast viewers, upang tumanggap sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na sa panahon ngayon, lagi nating inaalala, maging araw-araw nating buhay, sa Kalbaryo, tinubos tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na dati-rati tayong makasalanan. Nalulong tayo sa kalayawan, ngunit lumapit tayo na may pagpapakumbaba. Isinuko natin ang ating buhay, isinuko natin ang kasalanan, at narito, tayo'y bagong nilalang, tagapagmana pa ng buhay na walang hanggan. Dati akong makasalanan. Akin pong ibigay ang buong pagkataon sa ating beloved Dati co-preacher, akong Hill. puno ng kasamaan. Naging Amen. Praise the Lord. God bless you. Black sa Open Joey. limutan. Sa ating mga iniibig na mga baguhan, mga bisita dito ngayon, pag sa ating beloved webcast viewers, ngayon po ang araw ng kaligtasan, ngayon po ang araw ng pagtanggap. Tanggapin po ng forma ng ating pinakamamahal na Preso Kristo. At habang ating inaawit ang maburing awiting ito, itas mo ating kamay, gawin natin panalangin ang awiting ito. Unawain natin ang mensahe ng awiting ito. Hallelujah, hallelujah. ko upang buhay ko'y paguhin mo at mapatawa ang mga sala ko sa Kalbaryo. Tinubos mo sa iyong dugo. Yes, hallelujah. Nilinis mo ako, o aking Diyos, kay buti mo. Ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin. Ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo. Dahil ako'y inibig mo sa Kalbaryo, tinubos mo sa iyong dugo, ilinis mo ako, o aking Diyos.
krus ng Kalbaryo, dahil ako'y inibig mo. Hallelujah. Dati ako makasalanan. Yes, hallelujah. Dati ako puno ng kasamaan. Hallelujah, hallelujah. Naging alipin na sanlibutan. Hallelujah, hallelujah. At nalulog sa kalayawan. Ngunit ako lumapit sa iyo. Yes, Lord. Isinuko ang lahat ng kasalanan ko, upang ang buhay ko'y baguhin mo at mapatawad ang mga sala ko. Sa Kalbaryo tinubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, o aking Diyos, kay buti mo. Ang iyong buhay ay ipinagkait sa akin, ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo, dahil ako'y inibig mo. Sa Kalbaryo tinubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, o aking Diyos, kay buti mo. Ang iyong buhay ay ipinagkait sa akin, ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo, dahil ako'y inibig mo. Sa Kalbaryo tinubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, o aking Diyos, kay buti mo. Ang iyong buhay ay ipinagkait sa akin, ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo, dahil ako'y inibig mo. Mga iniibig, kung unawain po natin yung mensahe ng awit, makikita natin kung gaano tayo iniibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ating Ama sa langit, ang ating pinakamamahal na Hesus Kristo, iniwan ng kanyang magarang trono sa kalangitan, nagkatawang tao siya. Nang tanging layunin, mga inibig ko, na tayo pong lahat, mga inibig, ay mapatawad sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng tumigis niyang makapangyarihang dugo, na ito ang magpapatawad sa sanlibutan ito, mga inibig. Kaya tayo tinawag hindi lamang manampalataya, kundi magtiis din naman alang sa kanyang pangalan. Ang ating dakilang Diyos na buhay ay tiniis niya ang grabing pagkapakasakit, paghihirap ng mga tampalasan. Subalit yung mga bagay na yung mga inibig ko, hindi inalintana ng ating pinakamamahal na Panginoon upang ikaw at tayong lahat magkaroon ng kaligtasan at magmana ng buhay na walang hanggan. Kaya huwag po natin taking for granted yung kaligtasan na sa atin, yung pananampalataya na sa atin, na tayo tinuruan ng propeta ng Diyos, may inibig ko, na tayo lagi magtitiwal sa sampalataya sa nag-isang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoon, upang hindi masayang yung kanyang pagkapakasakit sa krus ng Kalbaryo, may inibig ko. Kaya habang nasa ating kalagitnaan naman tayo sa pisay sa ating mahal na Panginoon, bulay-bulayin mo, kapatid.
kung ano ang dati mong kanalagayan, kung ano tayo dati nasa bingit ng karamdaman, makaramdam ka kamatayan, ando na makaramdaman na ng kagalingan, sumasang araw ng ating mapakinggan, ang puri mga ng kaligtasan na dinadala ng propeta ng Diyos, nalaman natin na Diyos ay namibig sa atin. Siya na katawan tao, tumigil sa kanyang mga mga ng dugo, upang ikaw kung tayo lahat ay magbanal ang buhay na walang hanggan. Hallelujah! Pasalamatan natin, paburihan natin, atin na kanyang Diyos na buhay. Hallelujah, hallelujah! Ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin. Ikaw ay napako, hallelujah, sa krus ng Kalbaryo. Dahil ako inibig mo sa Kalbaryo, tinubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, o aming Diyos, kay buti mo. Ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin. Ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo. Dahil ako inibig mo sa Kalbaryo, tinubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, o aming Diyos, kay buti mo. Ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin. Ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo. Dahil ako inibig mo sa Kalbaryo, tinubos mo sa iyong nilinis mo aking Diyos, Salamat sa iyo, Diyos! kay buti mo. Ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin. Ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo. Dahil ako inibig mo sa Kalbaryo, tinubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, o aking Diyos, kay buti mo. Ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin. Ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo. Dahil ako inibig mo. Amen. Praise the Lord. God bless you, God bless you. Thanks, Lord. Sa ating mga iniibig na mga baguhan, kung tumutulong man yung mga luha, patunay naman ako'y iniibig na lubos ng ating dagalan Diyos sa buhay. At upang di po masaya ang kanyang pagpapakasakit sa iyo ng krus ng Kalbaryo, meron po kayong 4 na susi na tatanggapin. Mga inibig ko 3 gagawin nyo ngayon. Una-una po yung pananampalataya sa nag-isang Diyos ng buhay. Nasabi ng Banal na Kasulatan, ang pananampalataya po nakukuha sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Napakinggan niyo po kanina mga pinagpalang buhay na patuto, ang Ebanghelyo ng Kaligtasan, umusbong malitang palatasan ng puso. Yan po yung magagamit sa nalapit na pagbabalik ng ating dagalan Diyos na buhay. Pananampalataya, hindi mo pa nakikita, sinampalatayaan mo, dyan nalulugod ang Diyos. At kung wala kang pananampalataya, kailanman hindi madulugod ang Diyos. At ang sino man lumalapit sa Diyos, kailangan sa isang palataya ng isang Diyos na siyang tagapagpahiganti sa nagsisihanap sa Kanya. Sa iyong pong unang reglamento ng kaligtasan. Pangalawa, yung makadya sa pagsisisi. Nasabi ng Banal na Kasulatan, lahat na tayo ng nagkasala at walang umabot sa kalawatan ng Diyos. Walang isang matuwid, wala.
So para tayo maging matuwid sa harapan ng Diyos, kinakailangan, pag tayo pinagsisi, ito pa yung kumpletong pagtalikod sa buhay makasanlibutan, iiwanan mo na yung dati mong ginagawa. At upang may sagawa mo yan, kinakailangan ganapin mo yung pangatlo. Ang baptismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sabi sa Banal na Kasulatan sa Galatia 28, mangagsisi at mangagbautismo ang bawat sa inyo sa pangalan ni Kristo sa kapagpatawad ng mga kasalanan at tatanggapin nyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, pag kayo po'y inilubog sa tubig, lahat ng taglan yung karamdaman, mabigat na problema, sulunin kasama dulubog sa tubig. Pag ahon mo, iwan na yun doon lahat, isa ka ng born again kasi ang bagong nilalang ka na sa harapan ng ating pinakamamahal na panahon. Sabi sa Roma 6:4-5, makakalakad ka na sa panibagong buhay. Yung dati mong buhay makasalanan, iwan mo na yun, ang lakad mo ngayon patungo na sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Hindi po natapos yun, kinakailangan nyo pagkapatuloy, pananatili, at ang Diyos po magbibigay ng pang-apat, babaptiswan kayang banal Espiritu. Nasabi sa Roma 8:9, ang sinumang taong walang Espiritu ng Diyos, walang Espiritu ng Kristo sa Kanya. So paano kayo magkakaroon ng Espiritu ng ating dakalan sa buhay? Kinakailangan ang inyong pananatili, pagkapatuloy at unawain at sundin ang banal na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya sa ating inibig ng mga gawahan dito sa harapan, mga sa ating beloved webcast viewers, pakitas po niyo yung dalawang kamay, ipikit na po niyo yung mga mata at mula sa inyong puso, gayahin niyo po yung aking panalangin na sasampitin, kasama ng taos pusong pagsisisi sa ating dakalan sa buhay. Sabihin niyo, aking pinakamamahal na Panginoong Hesus, maraming salamat po sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan. Mahal na Panginoong Hesus, patawarin mo po ako sa lahat ng aking nagawang kasalanan mula lang kayo makaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoong Hesus, tinatanggap kita ngayon bilang aking Diyos at Hari at tagapagligtas. Hugasan mo po ako ng banal mong dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo po akong tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa, at sa katotohanan. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan at iligtas mo rin maging ang aking mahamahal sa buhay at nangangakong maglilingkod sa iyo hanggang sa iyong pagbabalik. Ito pong aking samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy po kayo magsisi, kami pong manalangin sa inyo. Opo, dakilang mapagpala, mambanal sa langit sa makapangyarihang pangalan mo. Aming pinakamamahal na Panginoon Kristo na pinagbubuklan ng mga biyaya sa panunandalangin ng aming minamahal ginagalang na Pastor Evangelista William Meda and Papa O God. Sa aming iniibig ng mga kababayan nandito sa harapan, maging sa aming beloved webcast viewers na tumanggap sa iyo sa oras na ito, patawarin mo po sila sa nagawa nilang kasalanan at hugasan mo po sila ng iyong kabanal-banalang dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo silang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa at sa katotohanan at isulat mo kanilang pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan at iligtas mo rin maging kanilang mga loved ones. Ito pong aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sa apat na reglamento ng kaligtasan, dalawa pa lamang yung sasagaw para tayo pagsisisi. After po ng ating closing prayer mamaya, huwag po kayong basta lilisan na hindi po tanggapin yung pangatlo, baptismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat kung kayo uwi na hindi po nagpabaptismo, ibig sabihin, ayaw nyo mapatawad ng Diyos ang inyong mga kasalanan, ayaw nyo gagaling, ang inyong mga karamdaman, ayaw nyo mapapawi, ang mawawala ang inyong mga problema. So, basta inyong po pag-uwi mamaya, isagawa niyo po yung pangatlo, baptismo sa tubig sa pangalan at tindakan sa buhay. Pag-uwi niyo po mamaya, baon-baon niyo na yung kapatawaran na gumamit sa ating tindakan sa buhay, ang kagalingang karamdaman, kapayapaan sa puso at isipan, at tagapagmana ka pa ng buhay na walang pag ikaw manatiling maglingkod ng katapatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. At yung pang-apat, ang Diyos po magbibigay na sa inyong patuloy na pagdalo at ganapin ang kanyang banal na utusan. At bilang anak ng Diyos, meron na kayong karapatan na tumawag natin ang Ama sa Langit bilang kanyang mga anak. Sa ating po mga pangailangan, pray for the sick, akin po binibigyan po ng tao sa ating beloved Lord and Preacher, Rob Blanc. God bless you, my beloved co-preacher, beloved Brother Hill. Magkaisa po tayo maminamahal na manalangin para sa lahat ng ating mga pangailangan sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Tayo po muna ay magsisi, maminamahal. Bapagpala po namin Diyos sa mga Panginoon sa lahat. Pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa pangunang dalangin namin kagalang-galang na malapastor, our beloved noble Pastor Evangelist Valdez Trodal Meda. Kami po Panginoon, ay lubos na nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mapagkukulang pagkakasala sa iyo. Patawarin mo po kami at tulungan
Tulungan mo kami, malapay, masunod po namin lahat mong kautosan, pamaging handa sa iyong pagbabalik, at magamit mo rin po kami, malapay, sa napakalawak mong gawain sa buong mundo, malapay, sa pagligtas ng napakaraming kaluluwa, sa pauna po namin naman ginagawa magulang sa beloved children, malapay noon, at aming inaalay siya, aming dakilang pasasalamat, pagpupuri, pagluwalhati sa iyong panalapangalan, malapay, nagsugo ka ng totoo mong propeta, malapay, aming memad ginagawa, malapastor, together with love, the mama, dear beloved children, nangaral at tag-ingat ng nag-iisang ebanghelyo, malapay noon, at natanggap po namin ang buong katotohanan, ang kaligtasan at buhay na walang hanggan, malapay noon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At patuloy na kalakasan, mahabang buhay namin ginagawa, malapastor na beloved children, ay higit pa sa kayamanan ng buong mundo, malapay noon, sapagkat ipapangaral ng isang ebanghelyo hanggang sa iyong pagbabalik, malapay noon, at ang binubuhos mo lahat ng pagpapalang spiritual, physical, material, ang pagpapala, ilubos mo namin pinasalamatan sa iyo, Diyos. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang banal na pangalan, mga minamahal. I-lens po natin ating mga sarili, ang kamay sa ating ulo, ang kabila sa parte ng katawan may karamdaman, mga minamahal. Isipin po natin, ating minamahal kinigal, mahal pastor, the entire prophet of a loving God, ang naglehans po sa atin, sa ating mga loved ones, sa lahat mga kapatiran sa buong Pilipinas, buong mundo. At i-cast out po natin lahat ng mga espiritu, karamdaman, problema, o bisyo sa pangalan ni Jesus, demons of cancer, leukemia, asthma, diabetes, COVID-19, leprosy, AIDS, hallelujah, drug addiction, homosexuality, lesbianism, mental problems, spiritual problems, financial problems, unbelief and doubts, carnality, vanity, be glorified, lust, covetousness, materialism, cast out, cast out, cast out, cast out in Jesus' name. Be healed, be healed, be healed, be blessed, prophets are so right now, in the mighty name of Jesus, hallelujah, sa pangalan ni Jesus, hallelujah, 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 purihin ka, mahal na Panginoon, hallelujah, sa katugunan mo po sa lahat ng ay madalangin, sa dakilang kahabagan na pinakalubos sa amin, dakilang kapangyarihan, mahal na Panginoon, hallelujah, at walang magtatagumpay sa amin na masasamang Espiritu, Diyos. Thank you so much, Lord Jesus, bilang salamat sa ating malapay, lahat ng ating mga kahilingan, tinugunan ng ating malapay simalang kaparaanan, amin na mahal tayo po ay magbabanggit ng a million times sa pagpupuri sa ating malapay noon, ang hallelujah, praise the Lord, sabay luksumayin mo 3 beses, sabay-sabay po tayo. Praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah. We love you so much, Lord Jesus. Glory, glory, glory to God. Purihin ang ating mahal Panginoon. God bless you po, minamahal. At tayo po idadako sa ating po mga announcements. Our beloved ordained preacher, Dr. Rick Larcon. Amen. God bless you po, beloved yung preacher, beloved Brother Ralph Blanco. At mga mga bago po ang ating pong mahal na kapatid, beloved Brother Johnny Tinambunan, my beloved co-preacher, for our closing prayer po, mga minamahal, ating pong mga banal na gawain. Huwag niyo pong kaligtaan yan sa mga lahat ating minamahal na kapatid, higit sa inyo po sa mga baguhan, to all our beloved visitors, our new webcast viewers po, ang ating pong banal na gawain Wednesdays, Fridays, and Sundays po, mga minamahal, 1 p.m., up to 6 p.m. po Wednesday and Friday respectively. Every Sunday po, tuwing linggo po tayo. Every Sunday from 10 in the morning up to 4 in the afternoon through Facebook page, JM, CM Central Livestream, and also through YouTube, JM, CM TV. Meron pa rin TV program. Mga minamahal, yan po yan. Tuwing Sabado po, mga minamahal. Bukas po, mga minamahal, yan po ay 9, April 9, mula po alas 10:30 po ng gabi sa Channel 4 po hanggang alas 12. Subalit sa Holy Week po ay meron pong pagbabago. Next week po, instead of 16, ay magiging April 17 po dahil Black Saturday po ang Jesus Merkside, ang TV program po natin. Yan po yung next week po, instead of April 16, ay magiging pong April 17. Mga ating pong website, www.jmcm.org. At bukas na rin po, mga, just in case you have mga relatives po, you can text them, you can inform them. Bukas na po yung sa Valencia, Municipality of Valencia po, mga minamahal sa Bohol po. Yan po yung bukas po, Abril 9, mga minamahal. At next week na rin po yung next week na rin po yung ating pong Baguio City Crusade, 4-day crusades sa Athletic Bowl. Yan po yung mula po next Thursday po up to Saturday, mga minamahal. Or rather up to Sunday po, mga at yung iba na rin po, mga minagay po sa Nabua, Antipolo, iba pa po, yan po ay sa ika-third week po ng kasalukuyang buwan po ng Abril. Pari rin po yung tumawag for prayer and counseling sa mga nagnanais po magpanalangin po o magpapayo po,
372-9194. And another number which is available for 24 hours, 8-375-1148. Maaari din po niyo ipapadala niyo po mga tithes and offerings, pledges, vows, mga gaya po ng mga nakalipas sa ating pong church bank account sa BDO Fairview Branch. At lang the name of our yung pong account name of our bank account, mga minamahal, ay ang buong pangalan po ng ating pong banal na ministry. And the number is 0003902-68577. Wherever you are, mga minamahal, you can facilitate the transfer, yung po mga vows, pledges, and tithes and offerings upang marami pa po, mga bilyon na mga tao, billions of different peoples of the world, mga minamahal, na wala pong Kristo sa kanilang mga puso ay makakalapit po sa paanan natin po mahabagin Diyos. At sa ating po pagkatapos, bago po ang ating pong ibigay lahat ng pagkakataon po sa ating mahal na kapatid, aking po inaniyahan ng bawat sana tumayo. Kaili po, tayo na po tumayo at atin na po ibigay ang lahat ng pagkakataon sa aking pong kapwa mga aral, beloved Brother Johnny, for our closing prayer. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved ordained preacher, beloved Dr. Rick Alarcon, mga minamahal. Tayo po'y manalangin, dakila at mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Sus, at sa unang dalangin, aming kagalang-galang at pinamala Pastor Evangelista Wilstrada Almeda, ang iyong propita sa huling kapanahunan, malapay noon. Kami po'y taos-puso na nagpupuri at nagpapasalamat sa matagumpay at natapos mong banal na gawain, iyong pinagpala at nilangisan. Maraming salamat po, malapay noon sa Ebanghelyo na kaligtasan namin napakinggan at lalo higit sa lahat sa iyong matamis at banal na presensya na patuloy namin na darama sa tuwid-tuwina at sa aming pong pag-uwi, gabayan mo po kay pangingatan para tingin mo kami na maluhati sa aming tahanan, ilayo mo kami sa lahat ng mga gawa ng kaaway at patuloy mo ibuhos ang masaganang biyaya at pag-iingat sa lahat ng mga kapatiran, sa lahat ng mga webcast viewers sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Ito po ang sa aming sabot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Bless you po mga minamahal. Pagpalain po lahat tayo ng mahal na Panginoon. Pag-ingatan sa ating pag-uwi. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. We also greet beloved Ted. Happy birthday, be tomorrow. And beloved JJ, we love you, be. And we thank the Lord also for the birthday of beloved Kuya Willie Balios. Yesterday, happy birthday, Kuya. We pray, pagpalain ka po ng maraming taon ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of my dearest Lord. Oh, I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of my dearest Lord. Oh, I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of my dearest Lord. Oh, I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of my dearest Lord. Oh, I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love. Yes, I love you with the love. Yes, I love you with the love of the Lord. Thank you, dear Jesus. Hallelujah, hallelujah. God bless you po mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah.